Breaking news mga kaibigan, inilabas na nga po ng Judicial and Bar Council at natanggap na po ng Office of the President ang 7 sa mga shortlisted applicants for the Ombudsman. Ito po ay walang iba kundi sina Mike Aguinaldo na mayroong 6 na boto, Stephen Cruz na may 4 na boto, Gerlan na mayroong 5 boto, Annaliza Logan 5 votes, Mario Lopez 4 votes, Musni 4 votes, at Remulla na mayroong 5 boto. Sa makatwid mga kaibigan ay mataas o malaki po yung tsansa na piliin ni Pangulong Marcos Jr. bilang susunod na ombudsman itong si Secretary ng DOJ na si Jesus Crispin Remulla, sapagkat isa po siya sa mayroong pinaka malaking botong natanggap mula sa mga miyembro ng Judicial and Bar Council and other members, no? So yun po, no, ang mamimili po ng susunod na ombudsman syempre ay pangulo na. Okay, so pangulo na po ang pipili ng susunod na ombudsman. Okay, so paano nga ba o ano nga ba ang mga susunod na steps po dito? Okay, bago po doon sa steps mga kaibigan, ito po yung nangyari. Nang matapos po ang 7 taong termino ni Samuel Martires bilang ombudsman, siya po ay pinalitan ni Justice Mariflor Castillo. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay nagulat na lamang po tayo, no? Nagulat na lamang po ang marami dahil kaagad-agad pong pinalitan kaagad itong si Mariflor Castillo at ang pumalit na nga po ay itong si Dante Vargas. Ayan, naipaliwanag ko na rin po ang mga ginawang bagay, no, o mga aksyon nitong si Dante Vargas. Okay, so ilan po dito ay ang pagbabago-bago ng mga rules, mga regulasyon pagdating po sa pagsasampa o pagpa-file ng kaso sa Office of the Ombudsman. Okay? So nitong nakaraan mga kaibigan ay merong pagbabagong ginawa itong si Dante Vargas. Okay? So una po, isa sa mga requirements upang maging qualified na kandidato para sa ombudsman ay ang clearance o certificate from the ombudsman. Okay, and unfortunately ay wala pong clearance na nakuha o ibinibigay kay Secretary Remulla during that time dahil napakarami po ng kaso na nakasampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. So magkakaroon po siyempre ng conflict of interest, okay, dahil nga po kandidato siya and at the same time may mga kaso po siyang kinakaharap. Nitong nakaraan mga kaibigan ay nagfile po, no, itong si Vice Mayor Baste Duterte ng kaso laban kay Remulla at iba pa. At siyempre nauna na po dyan yung kaso na isinampa po ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pagkidnap o pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so dahil nga po merong pending na kasong kinakaharap sa ombudsman itong si Remulla ay obviously hindi po siya pwedeng mabigyan ng clearance, pero ang nangyari ay nakakuha pa rin po ito ng clearance at ang clearance na ito ay nakuha po niya, ibinigay po sa kanya, iginawad sa kanya ni Dante Vargas, no, yung kasalukuyang OIC ng ombudsman. Okay, so pangalawa po na ginawa nitong si Dante Vargas ay yung mga nakadakit na mga kaso, ibig sabihin yung mga active cases po na na-file mula September 12 to 17, no, if I were not mistaken, no, mid-September, sabihin na natin mid-September na lang to be exact. I forgot the exact date. So dahil po doon sa mga bagong rulings na ito, ibig sabihin po dito yung mga ipinail down nitong mid-September na mga kaso na sa halip ay active na po, ibig sabihin waiting for
kumbaga deep investigation o pagdinig, ay nangyari, ginawa po itong inactive ni Ombudsman Dante Vargas. Ibig sabihin, from docketed cases, it was now undocket. So, ibig sabihin, parang ang mangyayari, binubura, no? Binubura ni Ombudsman yung kaso na yun as if walang naisampang kaso. So, para malinis yung record nga naman. And then, eto na nga po, no? Kahapon ay nagpahayag na si Senator Amy Marcos na papalitan nga po at i-announce na si Remulla ang susunod na ombudsman. And now, yan, coincidence nga ba na binigyan siya ng clearance? Coincidence nga ba na tinanggal yung kaso sa kanya, binura po yung kaso sa kanya, inandaket yung kaso laban sa kanya? At ngayon ay pasado na po siya at kasama na siya sa mga shortlisted. And nasa Office of the President na po ang bola ngayon. And malaki po yung posibilidad na isa po si Remulla o si Remulla nga po talaga ang i-appoint ng Pangulo bilang susunod na ombudsman. Okay, so paano nga ba pinipili ang ombudsman? Okay, so ito po, napakaganda po itong pag-usapan. Ayon sa Article 11, Section 9 of the 1987 Constitution, the ombudsman and his deputies shall be appointed by the President from a list of at least 6 nominees preferred by the Judicial and Bar Council and shall be subject to confirmation by the Commission on Audit. Okay, so ito po yung proseso. Magpapile ng application yung mga nagnanais maging ombudsman sa Judicial and Bar Council. Okay, so itong Judicial and Bar Council, i-interviewin po nila yung mga applicant and then mag-shortlist po sila ng at least 6 nominees. So in this case, 7 po yung kanilang napili. And then susunod ay pipili po ang Pangulo ng i-appoint na susunod na ombudsman. Ito po ay galing doon sa nominees po ng Judicial and Bar Council. Pagkatapos, ang mapipili po ng Pangulo dapat ay tanggapin, no, aprubahan, i-confirm ng Commission on Appointments. So, i-review po muna ito ng Commission on Appointment, then i-confirm or pwede rin pong i-reject. Okay, so ibig sabihin, kahit na pumili ang Pangulo, kahit na piliin po ni President Marcos Jr. si Secretary Remulla bilang susunod na ombudsman, ay hindi pa rin po ito ganap na magiging ombudsman. Kinakailangan pong aprubahan, i-confirm ng Commission on Appointments. Ayan. So, kailangan aprubahan muna ng Commission on Appointment. Ngayon, kung nireject ng Commission on Appointment, yun ang problema. Okay? So, kung nireject po ng Commission on Appointment, hindi po matutuloy si Remulla. Okay? So, ito po naman ang tungkulin. Sino-sino ang miyembro ng Commission on Appointment? So, the Commission on Appointment is a constitutional body under the Article 7, Section 18 of the 1987 Constitution. It acts as a check and balance of the President's power of appointment. So, ibig sabihin, ang Pangulo po ay mayroong kakayahan na mag-appoint, no, ng isang opisyal, lalong-lalo na ang ombudsman. Pero, kinakailangang ito po ay aprobado at kino-confirm o pumapayag o pinapayagan ng Commission on Appointment. So, if the Commission on Appointment rejects the appointment, no, appointee ng Pangulo, hindi po matutuloy. Ngayon po, sino-sino yung miyembro ng Commission on Appointments? Base po sa ating Constitution, ang Commission on Appointments ay binubuo ng 25 na miyembro. Yung una is Senate President, no, kasama po doon. So, siyempre, sino ba yung current na Senate President? Di si Tito Soto. Pangalawa, dapat ay 12 senador. Okay? So, of the current 24 senators, 12 po doon ay miyembro ng Commission on Appointment.
And then 12 din po ang miyembro na manggagaling sa House of Representatives. Okay, so ito po ang matindi dito mga kaibigan. Sa House of Representatives, panigurado, kaalyado yan. Sa Senador, may mga miyembro po ang Commission on Appointment na nakabilang po sa dating Duterte Bloc. So hindi po lahat. Pero syempre, mangyayari po niyan, sila pa rin po yung mamimili. So ngayon mga kaibigan, nag-resign po bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Ping Lacson. Bakit kaya siya nag-resign? At bakit hindi niya hinintay yung galaw ng kapwa senador kung magkakaroon ba ng rigodon, kung magkakaroon ba uli ng coup o magpapalit ang liderato? Bakit kaya hindi hinintay ni Senator Ping Lacson yung hakbang ng mga 5 senador na nagparinig na nagparinig na sila na aalis na sa majority. So kapag nagparinig na kasi, ang susunod na step na doon mga kaibigan, papalitan na ang Senate President. So pag napalitan na yung Senate President, mapapalitan na rin po ang majority. Okay? So kung inyong matatandaan, nung dati po ang Senate President ay si Chis Escudero, ang majority po ay binubuo ng Duterte Bloc. Ibig sabihin, majority po ay karamihan ay Duterte allied. So ibig sabihin, kung Duterte allied yan, malaki po yung probability, mas marami po yung miyembro ng Commission on Appointment. So ang mga miyembro po ng Commission on Appointment, usually majority Duterte Bloc. Okay? So dahil nga po napalitan na ang Senate President, naging si Tito Sotto na, at yung majority rin po ay nagbago na rin. Lumipat na sa majority yung magkapatid na Villar. So yung Duterte Bloc nawasak. Okay? Yung Duterte Bloc ay nawasak. Nasira kumbaga. Naging minority na lamang po sila. Ngayon, nung si Tito Sotto na mga kaibigan, syempre yung 12 senators na miyembro ng Commission on Appointments, malamang karamihan doon ay kaalyado po ni na Tito Sotto, kaalyado ni na Pangulong Marcos Jr. So, expect na maaprubahan yung ia-appoint ni President Marcos Jr. na ombudsman. Okay? So, kaya po nag-resign na lamang itong si Ping Lacson. Kasi kung hindi po siya nag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, automatic mapapalitan yung liderato ng Senado. So, pag napalitan yung liderato ng Senado, malamang yung Duterte Bloc ay babalik. O, di kahit na i-propose ni Marcos Jr. si Remulla, ay malamang tututol ang Duterte Bloc dito. Pero dahil nga Tito Sotto pa rin po ang Senate President, so tignan natin, ano yan nagpapakiramdaman yan kapag pinropose ni Pangulong Marcos Jr. si Remulla bilang susunod na ombudsman, tiyak gagalaw ang Senado. Tiyak hindi papayag ang ilang miyembro ng majority bloc. Tututol yan. Bakit? Kasi nga marami po dyan yung mga ayaw na maging ombudsman si Remulla. Okay, tutol yan. Ayaw nila si Remulla bilang ombudsman. So, kaya ingat-ingat din yung Pangulo ngayon kasi hindi niya pwedeng basta-basta i-promote o i-appoint si Remulla kasi maraming nakatingin sa kanya. Okay, so ito po ang ating sigaw, no, mga kaibigan.